So, hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course. So, for today's vlog, another informative vlog na naman ang aking share sa inyo. And this time, it's all about, medyo masaya lang yung pag-uusapan natin for today's vlog. Di ba, sa mga fast food ngayon, meron na silang tinatawag na mga kiosk machine. So, ayun, yung kiosk machine guys, wherein, kumbaga pinapadali yung trabaho ng mga staff nila kasi yung mga bibili doon, yung mga customer is hindi na sila pipila dun sa mismong cashier. Ang gagawin na lang nila is dun sila pupunta sa kiosk machine at dun sila mag-o-order. Tapos kapag naka-order na sila doon, yun, ang tanging kukunin na lang ng cashier is yung pinaka-paper o yung resibo na manggagaling dun sa mismong kiosk machine. Kumbaga imbis na sila yung kukuha ng order sa ating mga customer, doon na lang sila magre-rely. Ang problema doon kasi pag may mga, sabihin natin hindi naman ganun kateki, yung mga medyo may edad na hindi marunong pipindot-pindot dun sa kiosk machine, doon mahihirapan yung mga customer. So ngayon guys, ang vlog ko is all about, kasi meron isang fast food na pinuntahan ako. Di ko na sasabihin kung saan branch, basta ito yon. Ayan, para may idea kayo kung saan galing to. Bakit meron ako nito? Kikwento ko sa inyo mamaya. Nag-start ito guys noong nag-order ako dito nga sa isang fast food na kinainan ko. So ayan, basta meron silang kiosk machine. September 9, 2025 around 1:40 PM. Ayan, meron akong proof na nag-order ako sa kanilang kiosk. Ayoko umorder dun sa machine, sa kiosk, kasi mas gusto ko yung verbal, nakakausapin ko yung cashier. Kasi nga, hindi mo alam kung ano yung mangyayari dun sa mismong machine. Mamaya magloko yun, di ba? Hindi mo makuha yung order mo and at the same time magkamali ng order. And medyo kasi yun, medyo mabusisi. So kailangan mo talagang mahabang oras bago ka makakakumpleto ng order. So ayun na nga. So wala akong choice, dun nila ako pinapunta. And then umorder ako ng siomai at yung pancit and drinks. So nagkakahalaga yan ng 417 pesos. Ang alam ko, hindi doon magbabayad. Magbabayad doon sa mismo cashier. Pero inutusan ako na doon na daw magbayad. Okay, so kasi first time ko magbayad doon sa mismo kiosk eh. Kadalasan kapag gumagamit ako ng kiosk machine, doon ako nagbabayad sa mismo cashier para mas safe. Para safe na doon mapupunta talaga sa mismong fast food chain yung bayad mo. Ang ginamit ko kasi is yung cashless transaction or cashless payment ng GCash. So, in-scan ko yung code. Ang nangyari guys, nabawasan na yung aking GCash. Ayan, meron akong proof na on that day, September 9, 2025, nabawasan yung aking GCash na 417 pesos. And at the same time, meron din akong resibo from kanilang kiosk na nabawasan ng 417 pesos. Nagsisync yung oras dito sa kanilang resibo and at the same time sa oras ng pagkabawas ko ng 417 sa GCash. Kinausap ako na hindi ko alam kung manager ba yon or head nila, na sabi failed daw yung transaction ko sa GCash. Nakalagay daw sa kanilang resibo is failed. Sabi niya, hindi daw mapuproceed yung order ko kasi nga nakalagay sa resibo nila cancel. So that means hindi ko nakita kung meron silang na-receive na 417 sa kanilang GCash amount or kung saan man yan mapupunta. Pinakita lang sa akin is yung failed transaction dito sa kanilang kiosk. So yun ang problema ngayon. Ayaw nilang ibigay yung order ko na 417 na nabawas na sa GCash ko kasi nga daw cancel yung nakalagay sa resibo. Pero hindi nila pinakita sa akin na wala silang na-receive na amount na 417. So ako naman nag-i-insist ako na kailangan makuha ko yung in-order ko kasi nga nabawasan yung GCash ko. So ngayon, ang sabi sa akin, magantay na lang daw ako ng 24 hours bago ko makuha. Or kasi sabi nila, ibabalik daw ng GCash yung amount na nabawasan sa akin. Kasi nga, nag-cancel. Which is, I don't believe them. Kasi wala silang evidence na pinakita sa akin na hindi, kumbaga wala silang na-receive. Ini-insist talaga nila na ayaw nilang ibalik yung pera ko and ayaw nilang ibigay yung aking in order na 417 pesos. What if, 'di ba?
galing ng malayong lugar yung umorder sa inyo tapos papagbalikin nyo pa. Babiyahe pa ako para lang sa ganung 'di ba? Which is pwede nyo naman gawan ng paraan habang nandun ako. Napaka-irresponsible ng mga staff ng isang fast food chain na ito sa isang branch. So hindi nila binalik yung aking pera, at the same time hindi nila binigay yung order ko worth 417 pesos. Ngayon is September 20. So ilang days na? 11 days. 11 days na wala pa rin ako nare-receive na amount. So hindi ko na pinag-aksaya ng oras yung mga ganong yung mga ganong, although 417 is malaking bagay din yun. Pero it's not about na money eh. Wala akong care doon sa pera kasi kaya ko naman kitain yun. 417. Kaya kong kitain yun. Pero yung irresponsibleng hindi nila pag-care, hindi nila pagtugon sa aking request, sa aking reklamo, kumbaga binaliwala nila, hindi sila nag-exert ng effort sa aking reklamo. Yun yung kumbaga yun yung worst part sa akin. Comfort food ko yun eh. Lagi akong umu-order doon. I'm one of your loyal customer. Tapos gano'n yung trato nyo sa akin, di ba? Kumbaga hindi naman ata tama yun. This vlog aims to, hindi naman for kumbaga hindi para ipahiya yung fast food na kinainan ko, kundi kumbaga magsilbing awareness ba. Maging aware tayo sa mga transactions na ginagawa natin. Kumbaga kung ako lang ayoko na talagang gumamit ng mga kiosk kasi hindi naman sa wala akong tiwala. Kumbaga mas komportable pa rin ako kung tao mismo yung kausap ko at tao mismo yung ka-transaction ko. Kasi pag machine, wala. Kapag nagkamali yung machine, kumbaga wala ka nang magagawa. From now on, naging lesson din sa akin ito na hindi na ako magre-rely dun sa kiosk nila. Kumbaga sa mga order lang siguro, pwede. Pero kung hanggat maaari, kung pwede kong kausapin na lang yung mga cashier, na doon na lang umorder talaga. Yun na lang yung gagawin ko. And dito sa fast food na to, siguro alam nyo naman kung saan to, hindi ko na lang babanggitin. Ayoko na lang magbanggit. Ayoko na lang mamahiya ng mga fast food chain. So yun, so siguro be responsible na lang. Kahit na maliit lang yung, kumbaga isang tao lang nagre-reklamo sa inyo. Kumbaga this means a lot especially yung mga taong naging loyal customer nyo naman. Sana maging fair naman kayo sa treatment. Hindi porket ako lang, di ba? Ako lang yung magre-reklamo. Hindi nyo napapansinin. And porket maraming umu-order sa inyo, marami kayong mga customers, kahit isang tao lang yung mawala, isang loyal customer lang yung mawala, wala na kayong pakialam. So, ayun lang. So, sana maging lesson din yun sa inyo na be careful kung ano yung mga transaction na ginagawa nyo. And at the same time is, sana maging maayos lahat ng mga reklamo na ibinibigay or hinahain sa inyo. This vlog aims to serve as a lesson for me and at the same time sa mga viewers ko na mag-ingat na sa lahat ng mga transaction na ginagawa nyo sa lahat ng mga fast food chain. So ayan guys, so hopefully nakatulong tong vlog ko, and if nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel. Peace out!